Bagong lahat, luma muna. Sinabi ni Patrick Beverley na kaya bumababa ang value ng mga players ng Lakers pagdating sa trade dahil din sa mga fans. Dahil nga naapektuhan nila yung sarili nilang team. Mismong mga fans ng Lakers ang nangbabash sa player nila. Dahil si D'Angelo na trade papuntang Brooklyn kapalit ni Dorian Finney-Smith at ni Shake Milton. Si D'Lo muntikang pa ma-injured pero okay pa rin naman ang naging game niya, 16 points at 10 assists per game, 50% pa sa field. At least hindi na niya po problemahin ang Denver. Bukod kay LeBron at kay AD, tanging si Austin Reeves lang ang non-lottery pick nila na ayaw i-trade ng Lakers. Magaganda na yung offer pero ayaw pa ring ibigay. Mukhang ganado din si Austin Reeves na kapag pa-picture kay Apple David. Iba talaga pag pogi na hot pa. Matagal na naghahanap ang Lakers dati ng point guard since Rondo pa. Nung kasama pa ni Austin Reeves si D'Lo sa first 26 game, meron lamang si Reeves na 17 points, 4 rebounds, 5 assists, 44 and 36%. Hindi niya pa solo noon ang point guard position dahil kay D'Lo, kahit pa si D'Lo noon ay off the bench player kasi merong pang LeBron na primary ball handler. Kaya primary, pwede kasing lumagpas ng 10 dribble si LeBron. Nung nawala si D'Lo at na-trade, sa next 3 games ni Austin Reeves, nag-average agad siya ng 23 points, almost 6 rebounds at 9 assists per game. Yun nga lang, 41 at 30% na lang siya nun. Bumaba ang percentage shooting nitong si Austin Reeves pero tumaas naman yung tatlong category niya sa stats. Versus Atlanta, 20.7 rebounds, 6 assists, 6 out of 18 nga lang sa field pero 3 out of 7 naman sa 3-point area. 16 points pa siya sa second half, 11 sa third quarter based sa sinabi ni former play-in champ. Hindi na matatanggal sa iyo yan. Fans ang sumisira sa value ng player ng Lakers. Pero bakit ang taas pa rin ng value ni Austin Reeves na hindi pinamimigay ng Lakers kahit pa magandang player or isang star player ang ipalit sa kanya? Since 2023 pa lang, ando na kasing alam ng point guard talaga si Reeves at yun ang komportable niyang position. Sinabi na rin kasi ni Austin Reeves bago mag-umpisa ang season, sana magkaroon siya ng mas mahabang minuto sa point guard position. Nang 2023, breakout season na talaga ni Reeves yun. 13 points, 3 rebounds, at 3 assists per game. Sophomore year pa lang niya yun. Ito yung time kasi na sumali din siya ng Team USA at maganda rin yung nilaro nung playoffs. Nag-experiment kasi noon ng Team USA kay Austin Reeves. Ginawa siyang point guard dahil galing siya bilang off-the-ball shooting guard kasama si D'Angelo. Siya yung point guard na hindi kinakailangan magtagal sa kanya yung bola kasi may kasama siyang LeBron at D'Lo pa nun. Mali pala yung statement ko doon. Siya yung point guard na hindi kailangan ball dominant kasi nga meron siyang kasamang LeBron. Mali pa yung statement ko kanina kay LeBron eh. Kaya nga Caruso with her Austin Reeves dahil sa mga dumaan na player sa Lakers na nandun na si LeBron mula nung dumating siya doon. Bukod kay AD, si Caruso at si LeBron yung may mataas na points kapag silang dalawa yung nasa play. Halos ganun din ang stats ni LeBron at ni Reeves. Pero ibang stats nga lang yun. Dahil nababalanse ni Caruso, ni Reeves yung pagiging ball dominant ni LeBron na hindi magawa ni D'Angelo. Sa 2024 stats ng Lakers na si D'Angelo ang point guard, si LeBron ang ball dominant dahil nagtatagal sa kanya ang bola ng 4 seconds. Si Anthony Davis hindi pwede magtagal sa kanya ang bola kasi nga pwede siyang maagawan doon. Meron lang din average si D'Angelo na 3 seconds per game. Siya pa ang primary ball handler ng Lakers dahil siya ang point guard. Kapag wala si LeBron sa loob ng court, nagtatagal kay Reeves ang bola ng 4 seconds per game. Kapag kasama naman niya si LeBron, bumababa si Austin Reeves nasa 3.8. Halos kapantay na rin ni D'Lo. Sa 2025 season nang matrade si D'Angelo, na-maintain pa rin ni Reeves at ni LeBron yung kanilang average possession na 3.9 seconds per game. Pero meron pa talagang isa dun na dahilan kung bakit mas effective si Reeves na point guard na kasama ni LeBron. Pinahaba ko lang talaga. Required kasi ni YT. Actually, hindi naman talaga issue kay D'Angelo yung possession or yung primary ball handler or dominant ball handler. Mas effective si Austin Reeves bilang point guard na kasama si LeBron dahil sa mileage or distance na nako-cover ni Austin Reeves. Kasi nga off the ball shooting guard siya. Si Reeves ang may pinakamataas na na-cover na distance sa Lakers lineup. Si D'Angelo ang lowest player sa Lakers na merong more than 25 minutes. Mas gumagalaw sa loob ng court si Austin Reeves kumpara kay na AD, LeBron at ibang players pa nila.
Sa Golden State ko na lang ikukumpara dahil sila yung off the ball ang style ng team. 7 players sa Golden State ang may na-cover ng distance na halos katulad ng kay D'Angelo, nasa 10,000. Sa overall team, ang Golden State number 5 na pinakamabilis na team. Ang Lakers number 27, isa sila sa pinakamabagal na team. Pero ang pinakamabagal na team talaga ngayon yung Boston dahil sa kanilang 3-point shooting. So mostly ng mga player nila hindi masyadong gumagalaw papasok ng lane. Ang pinakamabilis na team dahil nga sa kanilang points in the paint ay Memphis. Pero ang pinakamataas nilang player na na-cover yung distance nasa 12,000 miles lang. Si Austin Reeves nasa 13,000 going 14,000 na. Meron pang mga games na hindi siya nalaro. Mali pala, i-correct ko lang, hindi pala miles yun, kundi feet. Nasa 13 going 14,000 feet na ang natatakbo ni Austin Reeves ngayong season dahil nga off the ball ang style niya. Nagiging off the ball point guard si Austin Reeves kapag wala sa kanya yung bola. Hahanapin niya yung may hawak noon para makakuha siya ng pasa na either itira niya or gawa niya ng play. Hindi katulad ng style ni D'Lo kasi makikita yung distance niya.